Civil Service Exam Math Reviewer number 57 and 58. So i-post nyo muna, try mo nang sagutan bago panoodin ang aking solusyon. Number 57, what is 45% of 320? So maraming way tayo para isolve ito. Ipapakita ko sa inyo tatlong way. Pwedeng fraction, pwedeng decimal, at pwede rin naman yung chop-chop method. Okay, so ipakita natin. Simulan natin sa fraction. Okay, so ibig sabihin kasi ng question natin, what is 45%, rekta na ito, 45% of 320. Ang ibig sabihin ng of ay multiplication. Okay? So multiply lang natin ito. So first solution, gamitan natin ng fraction. 45%, ibig sabihin ng percent ay divided by 100. So 45% is 45 over 100. Of means multiplication and then we have 320. So pag ginamitan natin ng fraction, maganda dito kapag may 0, pwede nating i-cancel agad itong 0. 0 sa numerator, 0 sa denominator. Tapos i-lowest term natin ng 45 at 10. 45 at 10, pwedeng i-divide pareha sa 5. So pag dinivide sa 5, 45 divided by 5, that is 9. 10 divided by 5, that is equal to 2. Okay? So meron na lang tayong 9, 32 at 2. Etong 32, pwede pa siyang i-divide sa 2. So 32 divided by 2, that is equal to 16. Ayan. So ang natira na lang ay 9 times 16. So i-manual na lang natin yung 9 times 16. 9 times 6, that is equal to 54. 9 times 1 is 9 plus 5, we have 14. So therefore, the answer is letter C, 144. So another solution, gawin naman natin ay decimal. So pag nag-decimal tayo, so burahin ko na muna. Pag decimal naman, so tingnan natin kung 144 pa rin. Ang 45% in decimal, that is equal to 0.45. Okay? 0.45. Tinanggal natin yung percent symbol tapos minub natin ang dalawa kaya 0.45. So i-multiply natin sa 320. Okay, so una ko palang isusulat yung 320. Dalawa lang kasi itong nasa baba natin, 0.45. Ayan. So tapos i-multiply natin parang whole number lang. Distribute lang yung 5. 5 times 0 is 0. 5 times 2 is 10, carry 1. 5 times 3 is 15 plus 1, we have 16. Then distribute the 4. 4 times 0, that is 0. 4 times 2, we have 8. 4 times 3 is 12. Then i-add natin. 0 ito, 0 pa rin. 6 plus 8, we have 14, carry 1. 1, 1, 2, that is 4. And then bring down 1. Count the number of decimal places, 1, 2. So therefore, ilalagay natin dito yung decimal point natin, yung point natin, so mapapapunta dito. Bilang tayo ng dalawa simula sa dito sa dulo. So the answer is 144.00 or simply 100, 144 na lang yon, letter C, same answer. So paano naman yung chop-chop method? Yung chop-chop method, pwede natin itong i-chop-chop as 45%, pwede natin yung chop-chopin as 4 na 10, 4 na 10%, tapos isang 5%. Tapos i-add na lang natin yan. 10%, 10%, 10%, 10%, and then 5%. So ang total niyan ay 45%. So paano ba ang 10%? Ang 10% ng 320, maganda tong chop-chop method kapag yung base natin ay 0 ang dulo. Kasi kapag 0 yung dulo, ang pagkuha ng 10% niyan, tanggalin lang natin yan, magiging 32. Okay, so another 10%, 32, 10% ulit, 32, and then, ba't nagkaguhit doon? And then another 10%, 32 pa rin. Tapos yung 5% natin ay kalahati ng 32. Kasi yung 5% kalahati ng 10%. So kalahatiin natin yung 32, magiging 16. Tapos i-total natin ito. Pag tinotal natin, 4 na 2, that is 8 plus 6. So we have 14. Tapos pag inad natin ito, tatlong 3, that is 9 plus 1, 10. Tapos 3 plus 1. So same answer, ang 45% ay 144. So letter C pa din. Okay, so depende na sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Tatlo yung pinresent ko sa inyo. Decimal, fraction, or the chop-chop method. Okay, so punta na tayo sa number 58. Sa number 58, dalawang solution ang ipapakita ko sa inyo. 7/8 minus 3/4 lang ito. 7 over 8 minus 3/4. Yung unang solution, gawin natin butterfly. Pag nag-add or nagsasubtract ng fraction, pwedeng gamitin yung butterfly. Applicable ito sa addition at subtraction ng dalawahan lang ng fraction. Addition and subtraction ng fraction na dalawahan. So ang ginagawa, cross-multiply tapos i-multiply din itong denominator natin. Okay? So multiply lang lahat. 7 times 4, that is equal to 28.
copy the sign, minus 8 times 3, that is equal to 24. Tapos 8 times 4, that is equal to 32. So therefore, ang magiging sagot natin, subtract natin ito, 28 minus 24, that is equal to 4. And then over 32. Tapos i-lowest term natin. Pag ni-lowest term natin, i-divide lang natin parehas sa 4. So pag din-divide parehas sa 4, ang magiging sagot na natin, 4 divided by 4 is 1, 32 divided by 4 is 8. The answer is 1/8, letter A. So another solution, pwede tayong mag-LCD lang. 7 over 8 minus, mas madali ito, 7 over 8 minus 3/4. Gawin nating magkaparehas yung denominator natin. Diba itong 3/4, itong 4, madali siyang gawing 8. Yun, madaling gawing 8 itong 4. Pag minultiply natin sa 2, itong 4, equal na agad siya sa 8. Ang LCD kasi natin dito ay 8. Ang LCD ng 4 at 8 ay 8. So ang gagawin natin, itong 4, gawin natin siyang 8. Multiply lang natin sa 2. Siyempre, pag nag-multiply tayo sa 2 sa denominator, multiply din ng 2 sa numerator. So therefore, magiging na siyang similar, 7 over 8 minus 3 times 2, that is 6, and then 4 times 2 ay 8. So ayan, parehas na silang 8 ang denominator. Pag parehas ng 8 ang denominator, all we have to do is copy the common denominator 8, tapos isubtract na lang ang numerator 7 minus 6, that is 1. O, di ba mas madali? 1/8 na agad, hindi na tayo maglo-lowest term, kagaya ng number 57, naging 4 over 32 kapag nag-butterfly, tapos ni lowest term, 1/8. So, depende sa inyo ulit kung ano ang gusto nyo gamitin. Butterfly, applicable naman siya basta dalawahan, and then itong isa ay LCD. So maganda ito, kailangan alam nyo din tong LCD kasi kapag tatluhan ang i-add at subtract or apatan, hindi na pwede ang butterfly, kailangan alam nyo na tong LCD. So sa mga naghahanap po ng murang civil service exam review, ito po yung offer ko sa inyo. 99 pesos lang po, all in na po ito. Meron tayong 500 slots na available. Ito po yung mga inclusion niya, 10 days math and logic tutorial via Zoom. Online po ito So ang schedule na itong 10 days, ito po. Ayan, math and logic. 7 to 9 p.m. po lahat ito, MWF po ito. So July 6, integers, PEMDAS, GCF, and LCM. July 8, fractions and decimals. July 10, law of exponents and radicals and unit conversion. July 13, number series and number analogy. July 15, basic algebra. July 17, percentage, ratio, and proportion. July 20, word problems. July 22, data interpretation. July 24, logical reasoning. And July 27, abstract reasoning. So, madadaanan po natin lahat ng mga math and logic. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subjects, kagaya ng verbal ability, analytical ability, general info. Marami rin tayong mga 150 item na mock test. Then may only replay din po tayo ng past session. Ito pong mga Zoom meetings natin, recorded po yan sa exclusive na FB group natin. So ano pong inaantay nyo, mag-message lang po kayo sa akin dito sa aking FB RJ Enseñado.